Ano, ladies and gentlemen, ngayon po ay magandang gabi pa rin at pag-usapan po natin ngayon yung sa dami ng tao pa rin nagmamahal kay Duterte. Dami nagse-celebrate ng kanyang birthday, lalo na yung mga taong dumalo, mga OFWs na nag-celebrate ng birthday ni Digong Duterte do'n sa harapan ng bilangguan sa Diheg, sa Sibilingin, Quezon. At do'n makita mo kung gaano karubdob ang mga pumunta ro'n, biro mo nanggagaling sila sa malalayong lugar sa Europa, gumastos ng mga pamasahe papunta roon para lang dumalo sa birthday ngayon ni Digong Duterte sa Diheg. Diyan mo makikita kung gaano kahalaga si Duterte sa kanila. Yan ay sa kabila ng katotohanan na yung mga kalaban ni Duterte ay kinakasuhan siya ng pamamatay. Kinasuhan siya sa International Criminal Court na siya po ay pumatay ng maraming mga adik at saka mga tulak, at sa kabila ng katotohanan na inaprubahan ng International Criminal Court ang kaso laban sa kanya, sa kabila ng katotohanan na nagsagawa na ang International Criminal Court ng tinatawag na confirmation of charges proceedings, at sa kabila ng katotohanan na siya nakakulong, sa kabila ng katotohanan na inaapi sila, pati yung kanyang anak na si Sara Duterte ng grupo ni BBM, sa kabila ng katotohanan na yung grupo ni BBM ay nagsasamantala ng kanilang kapangyarihan, at sa kabila ng katotohanan na yung mga kakampi nila, mga congressmen na mga balimbing na sa ngayon ay kumakampi kay BBM dahil may pera, at pagsasunod na kung sino mananalo sa 2028 dun naman sila lilipat. Yan po ang nakikita ninyo, marami pa rin nagmamahal kay Digong Duterte. So, diyan ang akin na masasabi diyan, yan po ay papanatili sa pag-asa ng mga naniniwala kay Duterte na mananaig pa rin siya pagdating sa ICC. Ang usapin po sa ICC ay may jurisdiction ba ang ICC o wala? Sa ngayon po, yung estado ng laban ngayon sa ICC ay natapos na po yung confirmation of charges. Ang confirmation of charges ay malalaman kung may kaso ba siya o wala, o kung may kaso bang isasampa sa kanyang ICC o wala. Malalaman po sa pagkatapos ng April. So maaring May 1, May 2, o maaring April 30, kasi 60 days, eh. So kung February 23 nagsimula, so plus 30. So that is supposed 60. That is supposed to be April 23, pero hanggang 28 lang February, so magiging April 21. Pero sabihin na natin lalakad pa hanggang sa April 29. So before matapos ang April, ini-expect ko po na magkaroon na ng decision ang International Criminal Court kung talagang may kaso si Duterte o wala. Papunta muna tayo dun sa usapin sa jurisdiction. Sa sa pre-trial chamber judges, 3 judge ang nakaupo diyan. Nagsampa po ng motion si Attorney Nicholas Kaufman na ipadeklara na walang jurisdiction ang ICC sa kaso ni Duterte. Ang nangyari po ay binasura ng International Criminal Court pre-trial chamber. At ang sabi nila kung bakit may jurisdiction pa ay ganito. Ang explanation nila, oo, sa batas na Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C, nagsasabi po
na hindi puwedeng maghingi ng investigasyon o di kaya magsampa ng kaso laban sa sinuman sa Pilipinas o laban pag-imbestiga sa Pilipinas kung hindi na miyembro yung Pilipinas ng International Criminal Court or Rome Statute ng kaso. Pero sinabi ng ICC Pretrial Chamber, nakasaad din po sa Article 1 to 7 ng Rome Statute na iba. Teka muna, ano ba yung Article 1 to 7 bago ako magpatuloy? So bago patuloy, nais ko muna samantalahin na babatiin ko si Tantan Casino na andiyan so ngayon sa Padada, Davao del Sur. Oh, samantalahin ko na rin magbati sa mga taga Digos, Davao del Sur, sa mga kaibigan ng aking uncle na pinsang buo ng aking tatay na si Emmanuel Kausing, nandiyan sa Digos, Davao del Sur. At samantalahin ko na rin ang mga naniniwala kay Digong Duterte. Siyempre hindi kasama diyan si Greg Babaran, si Kay Cubaro, si Lina Maladil, good afternoon po. Pikero sa Malita Court. May tumatawag sa'kin, sagutin ko lang, i-text ko lang. So, habang nagbabati ako, tapos si Brutsa Barutso, please like and share. Like and share po, bago ko patuloy. So, good PM. Tuto, watching from Japan. Okay. Tapos Fatima Pellegrino, good evening, Attorney Counseling from Misamis Oriental. Asa man ka sa Misamis Oriental, na ba ka si El Salvador? O ang aking Brad sa Alcothans, si Engineer Jonar Plaga sa CT Engineering Office ng El Salvador. Good evening. Tapos si Kenja Cobjo Lorte, good PM. Si Virginia Malunzo. Sino pa? Si Roel Domingo. Good morning, Idol. May Attorney Toto watching from San Diego, California. Si Thomas Isplana, gandang gabi. Attorney Toto Kausing, happy birthday sa ating mahal na bagong bayani sa mga bayani, President Rodrigo Duterte. So, Brutsa Barotso, shout out. Tapos si Greg Babaran, vlogin ulit ang ulo. Ikaw naman, no? Tapos sino pa? Sino pa sa dulo? Si Fernando Jr. Tapos good eve, Dr. Toto. Sana po makauwi na si Digong Duterte. So si Quincy, BBM. BBM, ha? So si Jorge, good evening, attorney. So Ellen Cruz, hello po. Maayong gabi, watching from Hong Kong. Okay? So let us proceed. Ang pinag-usapan ko kanina, yung confirmation of charges ay matatapos. Estimate ko lang from April 23 up to April 29. Kung matapos yan, ang maaning resulta niyan ay papauwiin si Digong kung walang kaso. O di kaya mananatili si Digong at magkaroon ng hearing. Yan ay kung ang decision naman sa isang issue sa jurisdiction, kung may jurisdiction ba ang ICC o wala, ay kung magpapatuloy na matatalo si Digong sa jurisdiction na issue. Sinabi ko kanina, nasa level ng pretrial chamber ay binasura. Sabi ko nga, ang katwiran ng pretrial chamber ay yung Article 1 to 7. Sabi ko kanina, ano ba yung Article 1 to 7? Yun po yung nagsasabi na kahit sinong bansa na kasapi ng ICC o Rome Statute. By the way, ang Rome Statute po ay batas na nagpatayo ng ICC. Tawag ka ng tawag. Dahil. So, sa Article 1 to 7, nagsasabi po na ganito. Ang mga bansa ay pwedeng humiwalay sa ICC sa isang 4 na kondisyon.
unang kondisyon ay kailangan lilipas muna ang 1 taon bago tuluyan tanggapin yung paghihiwalay. So sa Pilipinas, nagsampa ito ng paghihiwalay noong March 16, 2018. So, ibig sabihin ay March 16, 2019, doon naging huling araw na pagiging kasapi ang Pilipinas sa ICC. So, yan po ang ating sitwasyon. So, kung ang pangalawang kondisyon ay kailangan kung may utang o may babayaran ang Pilipinas sa tinatag na membership due o ibang mga contributions sa ICC ay kailangan bayaran niya. Number 3, kondisyon na kung may kasunduan na nangyari sa gitna ng Pilipinas at ICC, ang kasunduan kung ano ang nakasaad doon ay patuloy na igagalang kahit lampas na ng 1 taon. Ang pang-apat na kondisyon ay kung mayroong anumang bagay na kinonsidera ng korte, capital letter C, court, ay patuloy pa rin na igagalang kahit na lampas na ang membership, kahit na withdraw na ang Pilipinas. So sinabi ng pre-trial chamber, dahil bago nag-withdraw ang Pilipinas o yung eksaktong petsa na February 8, 2018, ay nag-anunsyo ang Office of the Prosecutor sa katauhan ng hepe nito noon na si Fatou Bensouda na umpisahan na nila ang preliminary examination sa Pilipinas. Kaya lang, ang preliminary examination, ang nature niyan po ay hindi pwede na magkaroon ng authority ang Office of the Prosecutor na manghingi ng dokumento na certified copies sa pamahalaan ng Pilipinas. Sapagkat ang tawag diyan ay unilateral action lang nila. Kailangan para magkaroon ng authority ang Office of the Prosecutor, kailangan magkaroon muna ng approval mula sa pre-trial chamber. Walang approval. So ibig sabihin, nagkasya na lang ang Office of the Prosecutor sa pag-investigate, sa pag-scour doon sa internet. Bubuksan nila ang Human Rights Watch na website, bubuksan nila ang Amnesty International na website, bubuksan nila ang lahat ng websites sa Pilipinas, YouTube, so whatever, lahat ng balita na lumalabas sa Pilipinas at titingnan nila. Kaya iyan din po ang dahilan kung bakit nakakakuha ang Office of the Prosecutor ng mga YouTube na mga balita galing sa Pilipinas. Kung saan marami sa mga ebidensya na nakuha nila mula sa YouTube ay yung mga balita na nagsasalita si Digong Duterte na kill, kill, kill. Ngayon, iyan po ang yun po ang ginawa nila na dahilan. So dahil daw doon ay yung preliminary examination ay sapat para magkaroon ng kapangyarihan ang ICC na ipagpatuloy ang kaso laban sa Pilipinas o kay Duterte. So, ang tanong na lang ngayon na natira ay mananaig ba yung apila ng mga abogado ni Duterte o matatalo sila? Kasi sa apila nila ngayon ay sinasabi nila na walang kapangyarihan ang ICC kung ang gagamitin mo lamang ay ang preliminary examination. Ang argumento ay nakasandal sa mga sinasabi na ang pinakamalakas na argumento na nakita ko sa argumento nila ni Kaufman ay ganito. Sapagkat hindi ka pwede manghingi ng warrant of arrest kung hindi certified copy ang mga dokumento isusumiti mo sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber Judges. So, ibig mo sabihin ay kailangan mo
na isumiti ang mga certified copies. Na ang ibig naman sabihin ay hindi ka pwede makakakuha ng warrant of arrest kung mga Xerox lamang. At kung wala kang authority na binigay ng pre-trial chamber na sige, mag-imbestiga na kayo, ay hindi ka rin makakakuha ng certified copies. So with that, nagiging mataas ang takbo ng argumento nila ni Attorney Kaufman na hindi pwede na makakakuha ng certified copies ang mga Office of the Prosecutor sa panahon na wala silang tinatawag na authority coming from the judges sa pre-trial chamber judges. Pangalawang argumento nila, ang sinasabi na preliminary examination ay unilateral action lamang yan ng Office of the Prosecutor at walang katumbas na approval galing sa pre-trial chamber judges. Kaya nga, ang ginawa nila noong March 24, 2021, lampas na hindi na member ang Pilipinas, ay nagsampa sila ng authority to investigate at binigyan naman sila noong September 15, 2021. At mula noong 2021, September 15, ay lumampas pa ilang taon, 2022, 2023, 2024, 2025 at February 10, 2025 na lang sila nagsampa ng motion. February 10, 2025 na lang sila nagsampa ng motion for the issuance of warrant of arrest laban kay Digong Duterte. 4 na taon. So, with that, dito na ngayon sa loob ng 4 na taon, dito na nangyari yung pagbibigay ni Trillanes ng pera sa ICC investigators na binigay doon sa team na pinangunguluhan ni Chantal Daniels ng $2 million. So, sabihin nyo man kung hindi, pero nagkataon nagsabay-sabay ang mga malita na mali-malita na pinamimigay ng mga 18 Marines, may litrato sila na nandoon ang ICC investigators. At inamin naman ni Remulla na totoo yung sinasabi ng 18 Marines na nagmi-meeting ang mga ICC investigators kasama si Trillanes, kasama si Nick Torre, nandoon sa bahay ni Remulla. At umamin na rin si Trillanes na totoo nga na may mga ICC investigator. Ang hindi niya lang inaamin na yung akusasyon sa kanya o di kayo yung sinabi ng Marines, dating Marines na nagbigay sila ng $2 million kay Trillanes. So nakita nyo, habang patuloy ang pagsusuporta ng mga umiibig, o hindi naman umiibig, kundi sumusuporta kay Digong Duterte, may kasamang dasal, kaya nangyayari po unti-unti ang mga bagay na kakailanganin para maisuporta ang pruweba na talagang dapat palabasin si Duterte. So pinakahuli sa nangyari dyan ay yung lumabas ang 18 dating sundalo. 16 dyan ay dating Marines. At ang isa dyan ay sundalo. At ang isa dyan ay reserve officer ng sundalo. So nakikita mo, ang pagtakbo, ibig sabihin, saan pa nanggaling? Bakit nangyayari yan? Nangyayari ang mga ito dahil lumakas ang loob ng mga marino at nagsalita na. At dati, bago yan, dito pa muna kay Saldico na nagbago ang isip ni Saldico, imbis na susuporta siya kay Romualdez, ay nagsaad na siya ng katotohanan na siya ang nag-deliver ng mali-malitang mga pera papunta sa mga lahat ng pagbibigyan. Kasama dyan, of course, si Sandro Marcos, si BBM, at saka iba-iba pa. At sinundan ito, sumunod lang ito, dati sa lumabas na nagsalita si Gutesa. Ibig sabihin, yan po nangyayari. One after the other. Bakit po nangyari yan? Ibig sabihin, nangyari po yan
dahil sa sugo ng Diyos yan. Kung sugo ng Diyos, paunti-unti marami nangyayari at lahat pong ito ay pumapabor kay Digong. Nagpapakita, ito na ngayon, dito na tayo sa punto na pwede na natin ngayon ipaglaban na nagbigay pala ng pera para na lang umaksyon ang ICC. Naniniwala din ako dyan sapagkat sa sugo din ng Diyos, ang tagal-tagal bago magpalabas ng warrant. Bakit? Isa lang po yan na katotohanan na pinalabas ng Diyos na kung may ebidensya pa sila noong araw pa man, dapat pala bago mag-expire ang membership ng Pilipinas sa ICC ay nakapagsampa na sana sila ng kaso. Dapat sa mga mata ng mga abogado na kagaya ko, na hindi na abogado ngayon, pero expert po ako sa mga trial. Practitioner kasi ako sa trial. Mahaba na po ang isang linggo na hindi ko maisasampa ang kaso kung ako ay may ebidensya. Pero bakit? Umabot mula sa February 8, 2018, nalampas na lang ang March 16, 2019, hindi pa rin nakapagsampa ang Office of the Prosecutor ng kaso. Katibayan po yan na wala talaga silang ebidensya laban kay Duterte. Tapos, umabot pa ng May 24, 2021. Katibayan po na wala silang ebidensya laban kay Duterte. Tapos, May 21, 2021, May 24, 2021, ay umabot pa hanggang February 10, 2025 bago sila nagsampa ng motion na humihingi ng warrant of arrest laban kay Duterte. Katibayan po yan na wala talaga silang ebidensya. Tapos mula doon sa February 5, 2021, tumagal pa hanggat sa March 7, 2025 pa sila nagpalabas ng warrant of arrest. So nakita nyo? Ladies and gentlemen, kung talagang may ebidensya laban kay Digong, mahaba na po yun yung 6 na buwan. Dapat may isampa. O ngayon, ang ito pang nangyari, sugo ng Diyos din na nangyari noong confirmation of charges na tunghayan natin lahat. Yun ay divine intervention na lumabas sa akusasyon pala nila ay puro lamang sa YouTube na kabase. Nagpresenta ang mga International Criminal Court prosecutors na ang kanilang ebidensya pala ay mga balita sa mga mainstream media sa Pilipinas. At ito ay binisto naman sa pamamaraan ng dahil sa sugo rin ng Diyos yan na ipakita ni Attorney Kaufman na yung mga binabasihan ninyo na kill na video ay lumabas ang katotohanan. Na yung taga-mainstream media ay pinutol pala nila ang mga video sa dulo. At ang binalita lamang o yung naunang kaputol. Kasi kung hindi nila pinutol at pinakita ni Kaufman sa pre-trial chamber judges na ang karugtong ng pinutol na video ay nagsasabi si Digong na kung gagawin ninyo na pumatay na walang katwiran, there will be a hell to pay for you. Ibig sabihin, nagpapakita lamang po na kung buong video ang binalita, may karugtong ang salita ni Duterte na bawal pumatay ng walang dahilan. So, yan na isa sa nakita. So, ano pang iba na pangyayari? Marami pa bang ibang pangyayari na lumabas din doon na may pinalabas si Attorney Julian Nichols na prosecutor na ang video, pinakita nilang video o balita na kung saan nakatingin si Duterte sa CCTV at habang ang tinitignan ni Duterte ay yung 3 lalaki na sa public market sa Davao City at mamaya pinatay yung 3 doon sa loob ng public market. At nakita rin sa video na tumakbo o naglakad palayo ang mga pumatay na 3 na DDS kuno. So ngayon, habang nanonood ng sasalita si Duterte, ayan. Yun pala, hindi man lamang nila dinugtong
yung balita, na lumabas ang balita, na yung palang nanonood si Duterte sa video ay matagal nang natapos yung patayan at nagkaroon ng nakakuha siya ng CCTV, pinanood niya uli. So ibig sabihin, nagsisinungaling ngayon, nahuli nagsisinungaling si Attorney Julian Nichols na nang sinabi niya na habang nag-uutos daw kuno si Duterte ng papatay ng tao sa Davao City, ay tinitingnan niya sa CCTV kung sinusunod ang utos niya. So mali. Ang dami, suma total, marami pong lumabas na mga ebidensya na hindi totoo ang mga akusasyon laban kay Duterte. So doon din, nagkaroon ng pagkakataon which is God's way na kung saan na ipakita ni Attorney Kaufman na wala palang ebidensya ang umaakusa laban kay Duterte na mga bangkay na may pangalan ng bangkay mula doon sa Davao City. Kundi ang mga bangkay lamang, mga kalansay na nakita nila ay nanggaling doon sa mga hinukay ng Commission on Human Rights noong si Leila de Lima pa ang chairman. So dahil walang mga pangalan at walang documentation kung kani-kaninong mga kalansay yun, napasabi tuloy si Kaufman. Hindi ba yung mga kalansay na yun? Yun ba ay mga kalansay ng mga Hapon na namatay noong Second World War? Yan. So, ibig sabihin, suma total ay wala po talagang ebidensya kung ang pag-usapan na ikukonek mo si Duterte. May tinatawag kasing nexus, connection. May connection ba si Duterte sa lahat ng patayan na nangyari? Kung may connection siya, yun ay ibig sabihin presidente lamang siya kung sa war on drugs ang pag-usapan. So, may binanggit pa ni Atty. Kaufman, pinakita niya na lahat ng patayan na pinakita ng prosecutor ay wala man lamang silang naipakita kahit isa na kung saan ang mga namatay ay inutos si Duterte na patayin. So, ibig sabihin, everything is turning out good for Duterte. At kanina, ang dami-dami na namang dumalo sa pagdadaos ng birthday ni Digong Duterte, ay ito po ay nagbibigay ng malaking pag-asa na sa mga grupo ng Duterte na mananaig si Digong Duterte. Pakinggan muna natin yung balita ng tinatag na ng Billionaire News Channel. Center nag-celebrate si FPRRD ng kanyang kaarawan. Hindi man present sa okasyon, ipinagdiriwang pa rin ito ng kanyang pamilya at mga taga-suporta. Yan ang Agenda Weekend Report ni Edith Isidro ng Abante, live mula sa Davao City. Edith, anong update dyan sa Davao? Hindi isang civic parade at solidarity walk ang programa para sa 81st birthday ni FPRRD. May pasilbing banat sa International Criminal Court si Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang birthday message sa amang si dating Pangulong Duterte. Ayon sa kanya, sabay sa ika-81st birthday ni FPRRD, dapat raw maging mapagmatyan. As we celebrate, we also stand firm. The defense of his rights is a defense of our national sovereignty. We must remain vigilant against the weaponization of the law and the unconstitutional intrusion of foreign bodies that seek to bypass our own courts. Our justice system must remain independent, serving only the mandate of the Filipino people and never the interests of foreign powers. Isang taon man ang lumipas matapos ang di umano'y pagkidnap sa dating Pangulo at pagsuko sa ICC para harapin ang mga kasong crimes against humanity, patuloy ang panawagan ng Duterte supporters na mapabalik na sa bansa ang dating Pangulo. Tuloy din ang selebrasyon sa birthday ng dating Pangulo. Happy birthday, PRRD from Juan Sara! Gaya dito sa Davao City na nagdaos ng Solidarity Walk sa May Rojas Avenue papuntang Rizal Park Square. Happy birthday to our best president ever in the Philippines and the best mayor also, in Davao City. Happy birthday, PRRD, Tatay Digong.
Emotional dito si Tatay Digong, pero we pray always, every day yun. Makauwi ka talaga sa Pilipinas na well and good ang health mo. Ang ilang Pinoy galing Paris para bumiyahe papunta sa Netherlands para doon mag-picnic at ang birthday wish nila dito raw humugot ng lakas sina BP Sara. Today, we celebrate the birthday of my father, our former President Rodrigo Roa Duterte. To all the parallel support groups, volunteers, and the millions of Filipinos here and abroad who organized celebrations to honor him, maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at katapatan. Your loyalty to him is a testament to a leadership that truly prioritized the safety and dignity of every Filipino family. Hinaan rin ng bunsong anak na si Kitty Duterte ang pagbati sa kanyang social media, encapsulated na raw sa isipan niya, "You forever strong." At siya ay 12 anyos, hindi man niya makakasama ang ama sa kaarawan nito. Dahil sa pangako niya to choose her head over heart and never let emotions cloud her judgment. Pinakamagandang regalo raw niya sa ama ay ang pagiging malakas para sa kanya. Bumati na rin si Senator Bongo sa isang video tribute sabay ng paghimok sa mga kababayan na ipagdasal ang dating Pangulo para daw aniya sa kanyang kalusugan, kaligtasan at kalayaan. Ang wish naman sa kanya ng kritikong si Jesus Palsis, sana raw ay lipisin na at makundik na siya ng ICC. Sana raw ay humaba pa ang buhay nito para magbayad ng kasalanan sa kulungan. Pahabol pa nito, dahil mahal na raw ang gasolina, bawal na raw siyang talagang umuwi. IB, dito sa Davao City, hindi pa tapos ang selebrasyon sa karawakan ng ating dating Pangulo at patuloy pa rin ang konsyerto Davaoenyo dito sa Rizal Park Square. Alright, Edith Isidro, maraming salamat. Nag-uulat ng live mula sa Davao City. Okay, yan ang yan ang balita diyan. Kaya tingnan naman natin ngayon hanggang sa ngayon na nag-uusap tayo ay nandoon po yung mga W natin sa andun sila ngayon sa sa The Hague, mga Pilipino. Nagtataka kayo, bakit maraming nagmamahal kay Digong Duterte? Kahit galit kayo, hindi ba kayo nagtataka kung bakit? Kasi lahat po ay kwento lamang. Mamaya, tatalakayin natin mamaya yan bago tayo matapos. Kaya, yung mga gusto magbulo. Kaya ang media daw, wala man daw idol. Wala man. Ha? Wala lagi. So, yan ang nangyayari ngayon doon. Ano ba yan? Ba't nagiging yan? Mute. Unmute. Yan, nag-celebrate pa sila doon sa The Hague. Ano ba yun? Bakit gano'n? Nawala ang sound. Partner. So, iyan po mga Pilipino doon, no? Dati-rati, ang daming natatakot sumayaw ng bangag. Ngayon, dahil ang kapatid niya nagsabi na bangag siya, lahat tayo ngayon.
sasayaw na ng bangag-bangag. Alright. Kulang lang ngayon, hindi natin kapiling si Maharlika. Pero Maharlika, nasan ka man? Alam ko, pag kami nagsayaw, sasayaw ka rin ng I love it, folks. bangag-bangag. Tama ba yan? Pero alam niyo po, yes. Ayan. At ako na wala ng boses, ito ang ating nagkaisang sasal. Pero alam niyo po, nakakalungkot. Dahil bagamat hirap na ang taong bayan, ang ating mga kababayan sa Pilipinas, at bagamat tayo ay sumisigaw ng Marcos Misay, nagbitingi-tingihan dahil siguro ay palagi sa isisip. Oh, tama ba Ayan. mali? Si Harry Roque nag-speech. Misay, anong dapat gawin, Team Marcos? Sipain! Iba-iba, pagkain daw, sikay daw. Pilitan daw ng ulo. Ang kinakailangan, paalala natin sa ating taong bayan na ang taong bayan ang tunay na soberenya na merong kapangyarihan ng taong bayan magsisante ng presidenteng walang silbi. Nakita mo ha? Makwento yung mga sila ni Rimulya, lahat-lahat sila, pati si John Vic, tsaka si Buying, na ipapahuli na daw nila si Harry Roque. Andito pa rin, hindi naman nahuli. Ay, nako. Papahiya ka ba do? Vlogcaster man din. Kwento ka ng kwento dapat kay Harry Roque. Oh. Ang mga Marcos. Kailan dapat sipain ng mga Marcos? Ayun na! Sipain na. Nakakalimutan pa. Ayan si Harry Roque po, yan. Magandang hapon po sa lahat. So, yan yung mga OFW nandun sa harapan ng bilangguan kung saan si Duterte. Mabuhay yung mga Ayan. patay. Ayan, nakita niyo. So, nakasubscribe na ako sa kay PRRD Kanilang ano. Ayan Nag-subscribe na ako sa website ni PRRD. Nakapag-subscribe na ba kayo? Rodrigo Roa Duterte. So, yan po, ladies and gentlemen, pinapakita ko lang sa inyo kung gaano pa rin kalakas si Duterte sa napakaraming Pilipino. So, hindi nyo po maninigit yan. Kayo mga galit, na binabasa ko lang inyong galit ninyo. Okay lang po. Huwag na lang natin sila sipain kasi nakadagdag, ano ba sila dito? Romel Orcolio, didiis na po ako kasi walang kwenta ang grupo nyo. Puro kayo kumakampi sa mga maleta. Kaya walang kwenta kayo ng mga tao kayo. Mga kakamping sa mga dilaw, kumakampi kay BBM. Kaya bakit ako ba nanatili dyan? Ganun lang ako kasimple. So, anyway, ipapatuloy natin yung kwento. Ang 38 minutes pa lang naman eh. Ang premise ko ay bakit paunti-unti man o tamang-tama lang ba ang timing? Bakit lumalabas ang tinatawag ko na divine intervention? Na unti-unti lahat po ng pangyayari ay pumapabor kay Digong Duterte at kay Sara Duterte. Kasi kung maging presidente si Sara, sigurado po ako ang number one na mangyayari. Makalabas man o hindi si Digong Duterte, ay ipapakulong niya si BBM, ipapakulong niya si Romualdez, ipapakulong niya si Saldico, ipapakulong niya lahat ng mga congressmen na kumita, na kumuha sa kaba ng bayan. Akalain mo nagsobra pa ngayon ang tindi ng galit ng Pilipino na kung saan napakataas ng presyo ng gasolina at ang dahilan ay sapagkat hindi handa ang gobyerno ni
Marcos bangag. Kasi kung handa ang gobyerno ni Marcos, sana ay magpapatuloy ang presyo ng gasolina at krudo ay hindi tataas. Bakit ko nasabi? Kasi kung ang pera na trilyon na nilaan doon sa flood control na wala rin ang nangyari, ay kung binili lamang yon ng Petron o di kay Petroleum Philippine National Oil Company, bumili ng maraming iimbak na mga krudo at gasolina dito na aabot hanggat 1 taon ang stock na hindi maubos, sana hanggang ngayon mababa pa rin sana ang presyo ng ating gasolina. Dapat hanggang 55. Ito ang gobyerno na walang utak. Puro pangawat ang nangyayari. Kasi kung may utak ka, may vision ka, ang pinakauna mong programa, pang-ekonomiya, ay magtambak ka, mag-imbak ka ng krudo at gasolina na tatagal mahigit 1 taon. Ano ba ang dahilan? Bakit sa ibang bansa, mura pa rin? Sa Thailand, mas mababa ng 20 pesos kung ikumpara mo ang presyo ng gasolina at krudo sa atin. Pero tingnan nyo, sa Japan, wala namang produkto ng gasolina o krudo ang Japan. Bakit mababa pa rin ang presyo nila? Sapagkat po, ang ginawa pala ng Japan, nag-imbak ng 2 taon ng gasolina at krudo na kasya sa loob ng 2 taon. So kahit na tumaas pa, dahil sa gera, ay antayin na lang nila kung kailan matapos ang gera, saka sila bibili ulit ng bagong is o bagong krudo o bagong diesel at gasolina. Ganon po kabubo si Bongbong Marcos. Ngayon, ang nangyari, sinamantala rin ang pagtaas ng gasolina kung saan pinatungan nila ng presyo ang mga presyo ng gasolina para namang kumita na naman sila. Sinasamantala nila ang panahon na bulag ang tao. Hindi alam ng tao ang katotohanan. Hindi alam ng tao na sa mataas na presyo na nilagay nila ay umaabot ng 300 million kada araw ang binubulsa nila. Kasi otorisado sila na magpapatong, walang Pilipino ang magrereklamo na sila ay nagnakaw sa ating gasolina at krudo. Diba isang araw, nag-walk out si Barcoleta sapagkat nakita niya na sinabi ni Bongbong Marcos na may 60 days pa na ireserba ang Pilipinas para maubos ang ating reserba. Pero bakit 2 linggo pa lang mula sa 55 pesos na presyo ng krudo, inangat naging 110? Anong klase? Hindi pa nga ubos, 2 linggo pa lang eh. Tapos umamin ang mga opisyal ng Department of Energy na pinayagan nila ang mga pribado na mga negosyante sa gasolina at krudo na magbenta kagad ng mahal. Kasi daw, ang mahal na benta gagamitin, ang capital makukuha na kasi gagamitin daw nila sa pagbili ng bagong stocks. At mahal ng bagong stocks, hindi makatwiran yun. Binili mo ang kapital mo sa krudo ay murang-mura tapos ibenta mo ng mahal. Ang katwiran nila kasi wala raw sila pera pambili ng bagong krudo na stocks na mahal. Kaya doon sila kukuha sa murang stocks, ibenta nilang mahal. Hindi ba profiteering yan? Hindi ba plunder yan? O sa Malaysia, hindi naman nagbabago sa inyo, pasitadano. Sa Malaysia, hindi naman nagbago ang presyo. Sa Vietnam, hindi na nagbago presyo. Sa Thailand, magbago man, konti lang. Lalo na siyempre sa China, marami silang stock. Yan po ang mga mautak na bayan. Ang China, wala ring oil ang China. Pero bakit? Nakaimbak mo sila mahigit 2 taon na stocks. Sa loob ng 2 taon, kahit mawala ng gasolina o krudo ang Middle East, ang Venezuela, ang Russia, saan pang ibang bansa, ay
makakagamit, makatakbo pa rin ang ekonomiya nila sa loob ng 2 taon. Dapat sana ganun ang ginagawa sa Pilipinas. Kaya na puro kawatan. Puro ang mga congressman natin, puro balimbing. Panahon ni Duterte, baka Duterte sila lahat. Panahon ngayon ni Bongbong, baka Bongbong sila lahat. Pero inuubos lamang nila sa panahon ni Bongbong namang nagpiesta patungkol sa flood control project. Ay, nako. Bill Recamador, 10 years pang stock ng China. Yan, napakagaling ang utak nila. Hindi kagaya sa atin, puro nakaw utak ang nangyari dito sa atin. Di ba? Imbes na bigyan ninyo prioridad yung mga flood control projects, ibili na lamang ninyo kahit na 2 taon na stock lamang. Matindi talaga. So, ito pong mga nangyari na stock na to, divine intervention din yan at iyan po ay nakakatulong din sa laban ng mga Duterte. Natatakot ako. Darating na lang ang araw, mabigla na lang tayo. At bigla na lamang magka-anarkiya sa buong Pilipinas at palalayasin si BBM. Tandaan ninyo po, pinakauna na nagrally na matindi sa Indonesia ay yung mga riders, mga Grab. Dahil sa taas ng ekonomiya, wala nang sumasakay sa kanilang kotse, kanilang mga bike, hindi na sila kumikita. Kaya nga, sa totoo lang, ang solusyon na lamang dito ay una, tama yung sinabi ni Sarah. Sa ngayon, magbisikleta muna kayo at mag-carpooling. Halimbawa, may kapitbahay ka, walang sasakyan, ikaw may sasakyan, mag-ipon lang kayo, tapos isama mo na lamang sa sasakyan kung saan siya bababa para na lamang lalakarin na lang. At kung mga 2 kilometro lamang o 3 kilometro ang pupuntahan mo, wag na po kayo, maglakad na lang po kayo. So ang sabi, ang bili ni Sarah ay panahon na ngayon, magbabisikleta kayo ngayon para namang makalaban kayo sa krisis. Kaya yung mga may naglabas na mga kwento-kwento na inattribute laban kay Sarah, sinasabi daw huwag kayo magbisikleta para dami mga inventor na mga grupo ni BBM. Gumagawa ng kwento para palabasin na bubo si Sarah, bubo si Kino. Pero gawa-gawa nila yun. Hindi yan totoo, kayo huwag nyo tanggapin yung mga ganun. So, babalik tayo ngayon kay Duterte sa ICC. So, sinasabi ko na ang pag-asa niya ay lumalaki lalo, nakikita niya mas marami pa ring mga Pilipino nagmamahal sa kanya. Yan ay katotohanan, hindi tayo bulag. Napakarami ang dumalo sa dihig na napakalayo. Gumasta pa sila kung saan sila nanggaling, sa Paris, sa Italy, sa Spain, sa iba-ibang parte ng Europe, pumupunta pa roon para lamang mag-celebrate ng birthday ni Digong Duterte. So, ako po ay naniniwala na paglabas po ng confirmation of charges na decision, mababasura na ang kaso laban kay Digong. Kasi wala po silang naisumiti na ebidensya na magpapakita na si Digong mismo ang nag-utos ng bawat patayan. So, ganun po ang nangyari. So, wala rin silang ebidensya na ipakita na si Digong mismo ay nag-utos na magpapatayin lahat. Kundi nakita nilang ebidensya nung sinupla sila ni Attorney Kaufman, may karugtong pa po ang video na nilabas ng prosecution na hanggang sa kill lamang. Pinutol nila po ang video. Ang karugtong niya nagsasabi, kill if you are being if there is that act of fighting back. So gayon, kung papatay kayo, saka pa lang kayo otorisado pamatay at there will be hell to pay for you. Ganon po ang sinabi ni Attorney Kaufman na pinakita niya. Ibig sabihin, pinalabas ni Attorney Kaufman na yung media sa Pilipinas, sa mainstream media, ay biased.
So, nakita na po. Nakita na talaga. Wala talaga si Digong doon. Ngayon, kung titingnan mo lang, yung testigo na insider, si Las Cañas, si Matobato, sabihin natin, nagtestigo pa rin si Ruina Garba. Ang lahat ng testigo nyo, may kasong krimen. So, paano yan? Ang sabi ng argumento ni Kaufman, that the testimonies of persons who are criminals themselves and given that immunity not to be charged because of the crimes they committed cannot be accepted as true. Bakit po? Kaya nga nagsalita yan para may kontrata kayo. Nagsalita yan kasi ang kapalit ay hindi nakakasuhan. Mas totoong paniwalaan mo ang testigo na insider kung siya ay walang kapatawaran na matatanggap. Kung siya ay kakasuhan din at ikukulong, yan ang totoong testigo. Ha? Kung nagsasabi kayo na wala kong kwentang tao, ibig sabihin po, kayo ay bobo. Kayo po ay biased. Kayo po ay bayad ng kalaban ni Digong Duterte. Magiging fair lamang kayo. Ang tao na magtitistigo na na paniwalaan mo ay yung kahit walang kapatawaran na ibibigay ay nagsasabi pa rin ng ganun. Yun po ang totoong testigo. Kaya ito si Romel Orcolio, walang kwentang tao to, bobo ka at bias ka pa. So anyway, hindi ko na kayo papansinin. Basta what is important here is, it is now very clear that the tides are slowly turning in favor of Duterte. So ngayon, naniniwala po ako na yung gawang-gawang impeachment na yan ay madidismiss din yan. Mamaya ipagpatuloy ko ang part 2 ng aking diskusyon patungkol sa mga gawa-gawa na kaso laban kay Sara Duterte. So magandang gabi po mga kababayan ko. Hindi muna ako magbati Ano na lang, i-like nyo lang ako para kung mag-live ako uli, lalo na kayo na gusto akong tirahin, sundan nyo ako para matira nyo ako uli, i-like nyo ako para pag sunod pag-live ko, mainformahan kayo at pwede na kayong pumasok at makipagbardagulan sa akin.